Kinakabahan ako. Nakabahan ako. Ilang taon ka na, sir? 35 po. Ako po, 36 na po ako. Kasi ano lang. Taga saan ka po? Dito sa Pilipinas? Santa Rosa, Laguna po. Kayo po? Taga Samar po ako. Pero, andito po ako sa Tarlac kasi dito po ako nakatrabaho. Konting baba lang po ng mic ninyo, sir, kasi masakit sa tainga yung hangin. Yan. Baba nyo din po, ma'am. Okay. Sige. Ano pong trabaho niyo, sir? Warehouseman. Forklift operator. Ikaw pa mo, Ma'am Lern. Nagkaban talaga. May anak ka na po? Opo. Meron po. Ilan po ang anak mo? 3 po. Bakit kayo nagkaroon ng asawa mo? Siguro di magkaintindihan. Ganun na lang. Ganun po ba? Opo. Kinakabahan ako. Ano po yung hanap mo sa isang lalaki? Siyempre, mabait, tas may trabaho, siyempre. Siyempre, ando naman talaga yun sa yung halimbawa lalaki na yung iniisip talaga yung kung ba kapakanan ng magiging pamilya pagdating ng araw. Sigurado magtatrabaho ka talaga para pagdating sa future. Kayo po, binata po kayo? Opo, nagkaroon po ako siguro mula age 21 hanggang ngayon hindi naman po ako ng 4. Pero yung 4 na yun, hindi yun sa bawat taon. Umabot rin ng siguro 3 years pag magkakaroon ako kasi yung tipong lalaki na mapagmahal po ako. At nirespeto ko po yung babaeng minamahal ko. Kung alam kong nirespeto din po ako. At tanggap yung pagkatao kung anong pagkatao ko. Bakit po yun hindi yung 4 po na yun, hiwalay po kayo lahat sa 4? Opo, pero ako po hindi naman po ako sabi na magmamalinis, no? Ando na po tayo sa point na habang nagtatrabaho ka, minsan pinipilit sinasabihan mo na kung gusto mo para maniwala ka kasi ako trabaho. Pagkatapos ng trabaho, uwi sa barracks. Gano'n lang naman po eh. Yung karamihan lang kasi na narinig ko sa isang babae, pag once na nagtatrabaho ka, lalo na ang trabaho mo ay urgent, ang rason kagad nila, walang oras. Para sa mga babae, para sa inyo, ganyan ba yung basahin ng babae na magmahal ka sa isang tao? Hindi po, kasi dapat po kasi sa relasyon, importante din po kasi yung time. Kasi kung wala kayong time sa isa't isa, tas parang ma-fall out, out of love ka po kasi pag ganun. Pag wala ka pong time. Ganun. So, ang ibig, ganito po yung, sa mundo kasi natin, puro makasalanan kasi. Yung para kasi sa akin at learns, no? Para sa akin, kung once na magpapasok ka na sa isang relasyon, huwag mong isipin na walang time. Kasi kung lalo na kung alam mo naman na alam mo kung nagpapaalam naman siya, tatawagan ka kung saan kayo pumunta, kung saan sila pupunta. Kung may update ka. Pero tuwing 15 or 2 linggo, hindi,
kung inuwian ka naman. Yun ba yung mga rason na ganun, oras, time? So, ibig pong sabihin, hindi po kayo magkasama. Ganun po. Hindi. Never. Kaya po pala. Ako rin ba, no? Umabot ba na ako sa edad na ganito? Kaya minsan sinasabi, ang tanda-tanda mo na pero wala ka pang asawa. Hindi naman yun ang para sa akin, no, na bakit umabot ako sa ganitong edad. Asawa kagad yung iniisip. Yung iniisip ko kasi kung bakit ako umabot sa ganito. Kailangan ko muna undar para sa sarili ko. Para kung darating man yung time na yun na magkapamilya ako, mayroon na ako na hindi wag lang magalit tong iba, no? Yung iniisip lang kasi nila sa pag-asawa, porkit mga bata pa, minsan nagano pa sa magulang. Ako ayaw ko ng ganun. Kasi gusto ko pag mag-asawa ko, mismo ako na mismo ang bumubuhay. Ganun po yung ano ko. Mindset niya pa. Opo, at saka yung kung sakali man na darating man tayo sa point na magkaroon tayo ng chance na bigyan ng pagkakataon, no? Kung yun ay okay lang naman sa'yo. Wag lang po nating madaliin. Kasi andyan lang naman yan eh. Pero pwede naman din natin, kung halimbawa ito, tanong ko lang sa'yo. Willing ka ba talaga na ang pagsali mo dito ay naghanap ka ng isang karelasyon? Ano po? Responsableng karelasyon. Yun. Pagdating naman sa akin na ganyan, hindi ko naman po pinagmamayabang. Marunong man tayo dyan. Pero yung sa akin lang, yung sa akin na pag sali ko dito sa kay DJJ, salamat sa Panginoon at napagbigyan ako ng chance. Wala na ako. Basta yung sa akin ng trust ba. Pero bago ka magbigay ng trust sa relasyon mo, tunayin mo muna ang Panginoon. Kasi yun ang unang ng lakas mo para mawala ka sa hindi ka maano sa mga bagay-bagay. At ang higit na lahat, no? Kung halimbawa mayroon ka na kung may respeto ka sa pagmamahal ng isang tao, kung alam mo nang mayroon ka na, tumigil ka na. Huwag ka na makipagkaibigan sa lalaki o sa babae man yun na alam mong magkakagusto ka. Opo, tama naman po. Speechless. Huwag niyo itakpan yung mukha niyo, ma'am, ng mic mo. Bitawan niyo lang ho yung mic. Okay na siguro. Isabit mo sa tainga. Ano kasi malayo po sa Ano yung mukha niyo, ma'am, ng... Tanong po kayo kay sir, ma'am. Wifi yung mga magulang mo? Yung mother ko, patay na po. Mother na lang. Anim na magkakapatid. Ang pangatlo kong kapatid ay patay na. 5 lang kami. Ako ang pangalan sa lalaki. Ano ba? Ano ba yung tanong ko? Yung tanong ng mga viewers, ano sir, galing po kayo sa trangkaso? May ubo ba kayo? Opo, gawa po sa init ba ng panahon. Inom ng malamig. Tapos dito sa barracks namin, aircon.
Kaya po ganun. Pero siguro magpapacheck up din po ako kasi may baksikit naman ako. Kailangan ng kiss pa rin, ma'am. Abi, kiss nga. Kaba pa pala sumali dito. Kahit ako ngayon, kinakabahan ako. Pero siyempre, sumali tayo dito para kung papalarin. Di ba? Opo. Magtago na si sir. Ano ka, magsalita ka. Magtanong ka. Ano ba itatanong ko? Yung Kabahan. Malapit ang oras natin. Yung apat na yon, sir, naka-live-in ho ninyo, naka-relasyon mo, wala ho kayong anakan doon? Di ho kayo nagkaanak sa kanila? Siguro noong 21 years old ako. Totally nagkaroon sana. Sabi ko nga kung yung time na yun na hindi niya siguro na nilaglag. Baka mayroon akong anak. Kaso wala talaga eh. Ba't niya pinawala, sir? Ba't niya pinalagla, ano? Ang alam ko kasi dati rin may asawa siya. Oh. Tapos may anak na siya, may anak na siyang dalawa. Oh. Siguro ang agwat siguro namin noon nasa mga 11 years. Noong time na yun. Narinig, dami namang nakarinig. Na mismo ako rin nahuli. Nakita ko yung mga pampalaglag. Ako nung nakita ko nung pagdating sa CR, nung pumunta ako. Nakita ko yung maliit lang sa So yun ang rason, naghiwalay ho kayo ng una, sir? Ng una ninyong kinakasama? Yung rason din po na akala ko ako na. Yun pala. Na kahit na binigay ko naman yung oras. Dahil wala naman akong tinatago. Pero bakit naghanap pa ng iba? Okay. Pero hiwalay po sila ng asawa niya, ha? Tapos may dalawang anak, tapos nagsama kayong dalawa. Opo, hiwalay po yun, byuda. Namatay. Namatay. Okay. So, yun, naghanap pa pala ng iba, no? Yung pangalawa, sir, ano po nangyari? Ba't, yun nga po, no? Ano po nangyari sa pangalawa? Yung pangalawa naman po, nag-ano po ako ng girlfriend ko sa Riyadh. Ang alam ko rin po na yung oras niya, hinahabol ko yung oras niya. Pero nung time na siniraan ako ng dati kong nakalipin kasi ang sinabi na mayroon daw akong anak. Yun, hanggang sabi ko sa kanya, huwag kang maniwala kasi hindi yan totoo. Hanggang yung ngayon time na DJ na sabi ko nga na munti kami nakarating kay Tulpo. Sabi ko, sige, harapin naman kita eh. Pero nung nalaman niya nung sa Riyadh na yun, nung pag-uwi niya, nagtanong siya ulit sa akin na, kumusta ng anak mo? Nagawa siya ng panibagong account. Sabi ko, anong anak na siya? Sabi mo na wala man akong anak. Doon niya nalaman. Kasi kung oras, yung sabi ko sa isang relasyon, kung oras talaga yung pag-uusapan, kahit na malayo ka, kung lagi ka naman may message, may tawag naman. Pero time hindi naman yung naging... Yung, di po ba yung una mong naka-live-in, sir, kayo po ba nun, bago kayo pumunta ng Riyadh? Ba't ko kayo ginugulo niya, no? Doon sa pangalawa mo? Yun yung time na yun na siguro, isang taon at 6 na buwan na nakalipas na, naghiwalay na kami. Pero di pa siya siguro nakamove on, kaya ginulo ka niya doon sa pangalawa mo. Sinabi niya may anak kayo, ganon. Opo. Okay. Kaya doon ko sabi ko nga, yung paninilapuri niya sa akin, na naisip ko na ako na siguro magpunta kay Tulpo, pero hindi ko lang ginawa. Kasi kawawa naman
anak din niya. Oo. At saka kawawa yung sa pamilya nila na aabot sa ganun na wala namang ano. Oh, pangatlo, anong nangyari sa pangatlo mong kalibin, sir? Ang pangatlo, dito sa TikTok DJ, Oh. Anon? Paano sa nangyari? TikTok, nung naging kami, akala ko, ako na pag nasa live siya, Mm. minsan nahuli ko, wala siyang boyfriend. Tinatago, pero pag ako nun sa TikTok, sinasabi ko yung totoo, wala akong tinatago. Bali nagla-live siya sa TikTok, tapos kung magko-comment ka doon, Opo. hindi kanya pinapakilala, ganon. Opo, DJ. Tinatago kanya. Tinatago ko, baga kinakahiya siguro. Oo. So, siyempre, pati ikaw, mapaisip ka talaga na baka hindi lang ako yung boyfriend niya. Ganon, no? Kasi hindi kanya pinapublic eh. Tapos ako dati, inano ko siya sa Facebook. Pinapost ko siya sa Facebook, Pero siya hindi. pero siya ayaw. Oo. Pero Hindi siya nagkita, proud. nakita na po ba kayo ng TikToker na yun, sir? Hindi pa? Nagkita po kami. Oh. May nangyari. Hindi naman talaga DJ maiwasan yung ganon. Okay. Oo. Pag may nangyari kasi yun ang masaya eh, no, 'di ba? Pero masaya kada time na magkasama kayo, 'di ba? Masaya naman po kasi lahat ng mga kaano ko sa TikTok. Oo. Pag kumakain kami sa McDo, Ah. or saan man na mapunta, nagpupuano po ko ng live na pinapakita ko po. Pero hindi pa rin yun sapat yun para sa kanya. Ano gusto niya mangyari? Ikaw nga hindi kanya pinapakita eh. Oo. Tapos nagkaano rin kami doon sa live na akala ko ako lang, doon pala sa kinakausap namin, mayroon pala siya doon. Kumbaga boyfriend niya na ako. Tapos nagkuha siya ulit ng boyfriend niya. Doon sa live na yun na nag-usap-usap kami, mayroon na pala doon na ang hinala ko, yun pala yung hinala ko na lalaki na yun. Hanggang sa nahuli ko talaga. Totoo. Opo. Tamang hinala nga. Pwede mo pagkakitaan yan, sir, yung panghuhula mo, sir. Tapos iyon na nga, no? Nagiwalay ho kayo. Oo. Pero hindi pa kami naghiwalay ng DJ ng sabi kagad na kahit nahuli ko na. Oo. Nakipaghiwalay kagad ako. Or siya nakipaghiwalay. Binigyan ko muna siya ng time. Ng chance na para magbago. 10 times siguro. Kahit alam kong masakit na pero kinakain pa rin. Kasi yun nga, mahal mo. Dahil mahal mo. Kinakain mo pa rin siya, ganon. Pero ano? Kinakain yung alin. yung ano yun, Siyempre mahal mo eh, no? O kaya nga, sabi nga natin, hindi po, lahat ng mahal mo eh, magpakatiis ka. Bisa kaya gaano mo kamahal ang tao pag alam mong hindi ka nirespeto, kailangan mo rin talagang lumayo. Oo, dapat alam mo yung hangganan mo, no? Wala si ma'am, nagko-connecting, naubusan siguro ng data, no? Doon na tayo sa panghuli sana, sir eh. Cancel mo nga muna, sir, tatawagan natin ulit si ma'am. Para alam niya rin yung buhay mo, no? At Wanted Sweetheart. Wanted Sweetheart. mapulutan na rin ng lesson ng mga marites. Marites! Mapag-usapan na rin sa comment, ganun ba? Nagko-connecting si ma'am, meaning wala na talagang data. Ayun lang, sir, naubusan na daw talaga ng data. Hindi na naka-green eh. Oo. Okay. Okay lang po. Pero connected naman ako kayo niyan, no? Pwede mo naman siya i-PM mamaya at kung makapag-load na siya, no, makikita niya naman message mo. Yun na nga po, sir, ano? Yung pang-apat naman, yung panghuli na, ano? Ano pong nangyari? Sumunod dun sa TikToker. Ano nangyari? Ay, last na po yung TikTok yung DJ. Okay. Last na yon. Okay, sige. So sana ito si ma'am, no? Totoo siya. Pangalan niya. Kasi ang hinahanap ko lang naman po talaga DJ, no? Kung bakit, pasensya na po nung mga pasa yung sa imo na, minsan napipindot ko. Pero hindi naman po ako sabi no na nagmamadali po ako. Ganun lang po yun.
Pero hindi po ako ganun kasi una po sabi ko nga po, kung ako po ay nirespeto po ako bilang isang tao, ng tao din, ganoon din po yung respeto na binabalik ko sa tao. Sige. Sa akin dito, dami mga kasama ko dito kasi magkasama namin, ako lang ang single dito. Saan po ba kayo Sabi nga ngayon? nila, Sa sa Tarlac po. Tarlac. Okay. Di po bali no? Malayo natin, no? Kung makita ni ma-message mo, magre-reply naman ho yan, sir. Pagpatuloy nyo yung pag-uusap ninyong dalawa kasi naubusan daw ng data, oh. Magpapaload pa daw. Good luck, ha. Maraming salamat sa time. Sige. Maraming Oo. salamat po, DJ. Magpagaling At sa lahat ng mga viewers. magpagaling ho kayo kasi parang iba ho busis niya.